Huwag tayong mainggit, huwag tayong mainis sa ibang tao sa kung anong mga bagay na nakukuha nila. Delayed gratification. Good day, young bloods! Alam ko excited kayo ngayon sa topic natin. So itong delayed gratification, isa sa mga realization ko lang today sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon. And gusto ko lang i-share sa inyo para kahit papano may matutunan kayo. Kaya tapusin mo tong video na to kasi alam ko marami na naman ako madodrop na gems para sa inyo, guys. Jimmy Libara nga pala ulit, isa po akong entrepreneur at meron na akong 4 na branch na clothing dito sa Nueva Vizcaya. Let's go! Bago tayo magsimula, guys, ikukwento ko lang yung mga realization ko right now. Naalala ko lang, simula nung 2021 na bumukod kami sa parents ko, doon na mas nag-grow yung blessing, mas nag-grow kami. Simula nung bumukod kaming dalawa ng partner ko. Nung una talaga, guys, hindi madali. Imagine mo magkakaroon ka na ng monthly bills, pagkain mo, ikaw na magbabudget. Pero ang magandang part naman doon, unli puyat, unli execution, kahit anong oras mo gusto matulog, kahit anong oras mo gustong gumising, mas makaka-execute ka talaga pag solo mo na or nakabukod ka na talaga. Sa almost na magpa 5 years na rin kaming bumukod, guys, nakarami kaming nilipatan na apartment, boarding house, and sobrang hirap nun, lalo pag naglilipat kayo at marami kayong gamit. Talagang GG yung oras nun, guys, magbuhat-buhat, lalo yung mga rep, mga upuan, mga lamesa. Many times na dumadampi sa utak ko na bumili kami ng sarili naming TV, bumili na sarili naming sofa, and bumili pa ng kung ano-ano appliances. Syempre, matik, yung mga essentials, nabili na namin yon. Tulad ng rep, stove, electric pan. Ayun guys, na-investan talaga namin kasi basic needs talaga yon. Pero almost ilang years ko tiniis na bumili ng TV, bumili ng sofa, at kung ano-ano pa. Kasi ang mindset ko talaga, lahat ng bibilin ko, matik may connection yun sa negosyo ko. Kasi ayaw ko namang bumili ng isang bagay na walang connect yun sa business ko. At masasayang din lang. Kaya ang ginawa ko, talagang never kaming bumili ng mga pangluho namin. Ultimo yung sasakyan na dapat nabibilin namin, magandang sedan na sana yun. Pero syempre guys, dapat related sa negosyo. Kaya ang unang binili namin, van. And fast forward, guys. Ang sarap lang sa feeling ngayon na yung tiniis-tiis namin before, nagrenta, hindi mo muna bumili ng marami appliances, ng mga gamit. Alam mo right now, lately lang, nung bumili kami ng TV, sobrang sarap lang sa feeling kasi naalala ko na naman na 5 years ago, never kami nagkaroon ng TV. And nung time na bumibili na kami, dun ko mas naramdaman na worth it pala na dinili ko lahat yun. Worth it pala na hindi ko muna binili yun. Kasi alam ko yung trabaho ko, hindi pa ganun kasagad dati. Right now, nakabili kami ng 65 inches sa TV. Yes, maliit lang naman siya. Pero for us, sobrang grabe na yung resulta na yun. And kasabay nun, nakabili na rin kami ng sofa. Nakasya yung buong family namin. Yun yung masarap na part. Kaya buti na lang pala dati, tiniis ko na wag mo nang bumili. Kasi imagine mo, binili namin yon dati pa lang, tapos nagrenta kami, nangungupahan kami. Every lipat namin before, dala-dala namin yun. Pero yung masarap right now, sarili mo ng bahay, sarili mo ng TV, sarili mo ng sofa. Worth it yung delayed gratification namin. Okay guys, simulan na tayo. Alam nyo ba yung marshmallow test? Eat the marshmallow. Only 1/3 of the kids held out for 15 minutes. Yung mga batang binibigyan ng marshmallow, tapos sasabihin, huwag kakainin yan. Maghintay sila. Kasi pag nagantay sila, makakuha sila ng 2 piraso. Ang hirap nun, di ba? Tapos bata ka pa. Pero alam nyo ba, yung mga batang nakapag-antay, ay aba, sila yung mas nagtagumpay nung pagtanda na. Bakit nga ba mahalaga ang delayed gratification? Una sa lahat, tinutulungan tayong ma-develop ang ating self-control. Sabi nga nila, kung kaya mong mag-antay, kaya mong makamit kahit ano. Imagine mo na lang to, nag-workout ka araw-araw kahit ang sarap humilata sa kama. Pero after ilang buwan, kita mo na yung resulta. Kita mo na yung abs mo, yung biceps mo, yung triceps mo. Di ba worth it? At hindi lang yan. Pati pag-handle mo ng pera. Napakalaking tulong ng delayed gratification. Hindi mo bibilin yung mga bagay na gustong-gusto mo agad-agad. Kahit may pera ka, pag feel mo hindi mo deserve or hindi pa dapat yung time, hindi mo bibilin. Kasi nga, meron kang disiplina. Kasi mas maganda na may ma-achieve ka tapos pinagtrabahuan mo talaga. Hindi yung nakuha mo lang ng instant, ng mabilisan, ng gusto mo lang. Ngayon, paano nga ba natin ma-enhance yung delayed gratification natin? Una, set your goals. Kung alam mo kung ano yung gusto mo, mas madali kang magka-focus. Hindi ka madidistract sa mga bagay-bagay na yan. Hindi ka madidistract sa kaibigan mong kakabili lang ng iPhone 15. Dahil alam mo may pera ka, bibili mo na din. Yun yung maganda nakakapag-focus ka. Sobrang hirap makapag-focus kapag nakikita mo yung mga best friend mo, yung mga tropa mo, yung mga kamag-anak mo, na sila nag-e-enjoy dyan, tapos ikaw nagkaantay. Habang ikaw nag-aaral, habang ikaw nagtatrabaho, habang ikaw nagne-negosyo.
kailangan ma-master mo siya, paulit-ulit mong gagawin. Na dapat lagi mong matatak sa isip mo na lahat ng bagay na maganda, pinaghihirapan. At hindi siya nakukuha ng madalian lang. Kaya let's practice delayed gratification para ang future na sarili natin siguradong magpapasalamat. Kaya ako ginawa tong video na to guys, para maipaalala sa inyo na huwag ka dapat mainggit, dapat marunong ka magantay. Kasi good things comes to those who wait. Hindi porket may pera kang pambili, bibilin mo na. Hindi ganun yun. Naniniwala ako na kapag nag-invest ka sa mga tamang dapat investan, tulad ng sarili mo, times 5, times 10 yung balik sa'yo nun. Ang kalaban lang naman natin dito guys, matik, inggit. Yung tipong nakikita mo na yung kaibigan mo, yung kabatchmate mo, yung kaklase mo dati, naglalabasan na ng magagandang phone, iPad, kotse. Pero okay lang yun guys. May sarili tayong goal, may kanya-kanya tayong pinag-iipunan, may kanya-kanya tayong tinatrabaho. Kung sa kanila, yun yung goal nila, dapat huwag kang mabulag sa mga material na bagay na nakukuha nila. Kasi kung alam mo naman talaga yung goal mo, hindi ka maiinggit dun sa mga taong yun. Kaya samahan nyo ako, young bloods. Kung parehas tayo ng prinsipyo, magtulungan tayo, huwag tayong mainggit, huwag tayong mainis sa ibang tao, sa kung anong mga bagay na nakukuha nila. Marahil malaki din yung sinakripisyo niyan, kaya nasa kanila yun ngayon. Hindi nila nakuha ng biglaan yun. Kaya huwag kayong mag-alala, young bloods. Few years ago, nandyan din ako sa situation mo. Pumera lang konti, bili agad ng luho. Pumera lang konti, bili agad ng mga material na bagay na hindi ko naman kailangan. Pero nung nagets ko na hindi ko kailangan yung mga yon, mas naging wise na ako sa spending ko. Kasi tandaan nyo guys, pag ikaw bumili ka ng bagay na hindi mo kailangan, dadating yung time na ibebenta mo yung bagay na kailangan mo para lang sa bagay na hindi mo kailangan. Okay guys, natapos na natin yung video to and alam ko may natutunan na naman kayo. Palike naman ako dyan, comment and share nyo na rin yung video natin. Alam ko hindi pang trending yung mga video natin pero alam ko sobrang valuable to at may gems na pwede nyong i-apply sa kanya-kanya nyong buhay. Kaya once again, young bloods, Jamie Libara nga pala ulit na nagsasabi na hindi ka mananalo kung hindi ka tataya, hindi ka rin mananalo kung hindi ka susugal. Kaya guys, let's go! Trabaho tayong malupit. Kita-kits next vlog.